Shelo, maraming salamat. Welcome to the Interviewer. Thank you, Tito Boy. Sorry, nasa starstruck pa rin ako. Kahit umuulan, bumabagyo, ay you made it here. Yeah, alam mo naman napaka-importante ng mga ganitong conversation and I'm actually glad na ginagawa mo yung mga ganitong Tama. usapan. Nasa headline ka dahil doon sa 2027 budget Yeah. na merong 60 billion local government support fund. Yes. To be exact, it's 58.53 billion. Bakit problema ito? Alam mo, Tito Boy, pag tiningnan mo yung datos for the local government support fund, nag-i-increase yan over the years, no? Halos dumoble yan eh. From 2025 to 2026 to 2027. At kung pagtatahi-tahiin mo yung kwento, kung maalala mo, ano yung pinakamalaking nangyari nung 2025 budget hanggang papuntang 2026, ito yung nagkaroon ng flood control issue, di ba? So, ang mga tao, paliitin natin yung infra dahil ayaw na namin ng flood control, may corruption. Saan lumipat yung mga pondo na yon? So, lumipat yan sa mga ayuda kasama yung paglobo ng local government support fund. Theoretically, maayos sana yung goal niya. Kasi alam mo, Tito Boy, sa budgeting natin, may automatic budget, 40% ng national revenue natin, pumupunta yan sa local governments. Kasi para hindi na sila nagmamakaawa sa national. Automatic yan, nare-release sa Ito yung kanila. Mandanas Garcia. Yes. Law. Tungkol sa internal revenue allotment or the national tax allotment ng local governments. No, automatic yan kasi may mga function tayo na binigay sa local governments. Kaya lang, over the years, nakita natin na yung formula na to may bias towards cities, towards mga mayayaman na LGU. So may mga LGUs talaga na napag-iiwanan. So nung panahon ni Pinoy, ginamit nila yung LGSF fund na yan, LGSF, para bigyan ng assistance itong mga local governments na nangangailangan ng tulong. Ngayon nakakatakot yan kasi lumalaki yung pondo, nagiging very discretionary din. Alam mo kanina nga Tito Boy, tinitingnan ko, ano ba yung mga projects na pinopondohan ng LGSF? So yung mga nawalang projects sa DPWH, flood control, multipurpose building, farm-to-market road, pwede na rin yan sa LGSF. And this time, it's the discretion of Malacanang kung sinong mga local governments ang makakatanggap ng pondo na yan. And in relation to the 2028 election, this early sinasabi ko, this 2027 budget is also an election budget. Kasi di ba, O so bumabalik na naman tayo doon sa kwento na itong support fund para sa local government ay nagiging politikal. correct. Kung sino ang kalyado, yun ang aking bibigyan ng pondo. Ito'y basa lamang, Yes, base doon yes. sa sistema muli na Na ginaga. makikita natin. So parang magiging tool na naman Hindi siya. ito merit system na para Correct. bagang kailangan dito sa isang lugar na ito ay bigyan natin. Tama. Ito, maraming mahihirap dito. Ito, kailangan ng At hindi tulong. na naman mawawala dito ang lobbying. Correct. So, Kasi magiging hindi naman- patronage politics na naman Correct. siya. Oo. And when you talk about elections, and you have more experience here than me, diba? Napakalaki ng role ng local government sa pangangampanya, sa pagbuo ng machinery. And we're getting closer to the 2028 election. At ang malungkot doon, Tito Boy, kasi nga yung idea, when we had the 1987 Constitution, gusto natin mas independent na yung mga local governments natin. Mas sila yung Okay. magde-decide ng development path nila na dapat may sarili silang pondo, hindi na nila kailangan ng hihingi sa national government. But this time, with this huge fund, then paano matatap yung pondo na yan? You have to be nice to the president. You have to be well-connected. You have to seek the favor of the president to get access to that fund. We're talking of 50-something billion pesos. So, Okay. napakalaking pondo niyan. At ang laki ng pangangailangan natin for development. And there has to be fairness in terms of providing assistance to local governments. Kasi meron talaga mga local governments na kailangan ng tulong eh. Taas Oo. ng poverty incidence sa ilang lugar. So, ang sa akin lang, importante that they will have access to this fund fairly, no? And I'm talking about this as early as now kasi budget season na naman. Tama. So I'm hoping that Congress, before approving the budget, can form a consultative body of a multi-stakeholder group ng mga tao to actually formulate a clear policy rules on how to allocate that fund. Tama. Diba? At isa dapat dito sa mga pulisiya ay ang pag-review din doon sa kakayahan, track record ng local government na mamahala Correct. ng pondo. Pero
itong local government unit na ito ba'y pinamumunuan ng isang halimbawa local government official na tapat sa tao. Correct. Isa pa yun, correct. kasi kailangan may polisiya ka rin na nagre-review kung deserving, tama ba ang lugar na binagbibigyan. So I see your problem. Kaya pala ito'y nasa headlines. Oo, at saka Tito Boy, alam mo, dun sa mga local governments natin ngayon, di ba, required yan. Dapat may investment plan sila. Tama, oo. Disaster preparedness, nasa kanila din. Climate responses, nasa kanila. Support to agriculture, nasa kanila. May education, may health. So tama ka, no? When you transfer the funds sa local government, kailangan may evaluation din on how they're performing. Dapat tinitingnan din yung effort nila to generate their own resources, diba? Kung handa ba sila, meron ba sila nung lahat ng mga plan na to para pag binigyan kayo ng pondo, implementation ready. Okay. Alam mo kung ano yung mga projects na gusto mong i-implement. Ang nakakainis doon kasi yung parang kailangan pong magmakaawa to Yun. get your entitlement o yung tulong mula sa national kung sakasakali. Binayaran na natin yan Tax natin yan. And the idea kung ba't na tayo nagbabayad ng tax para makuha natin yung tamang serbisyo sa gobyerno. Sa bandang huli ba, kailangan pa nating magmakaawa. Kung malino naman na itong mga vulnerable communities ito ay dapat natutulungan. Napaka-interesante naman ito. There was another thing that you raised. Ito yung 107 billion pesos na nilipat mula sa PDIC papuntang National Treasury. At ngayon sa 2027, you have to correct me, 2027 budget ay parang 57 billion lamang ang ibabalik. Oo. Anong mali dito? Kung maalala nyo, itong 107 billion kasama nung 90 billion PhilHealth Fund na kinuha ng gobyerno noon. Tapos sabi nila, mga additional revenue to na magagamit ng gobyerno for additional projects, diba? Medyo technical to, pero yung budget kasi natin, may portion, programmed and unprogrammed fund. Yung unprogrammed, ito yung mga nakaabang lang. Just in case magkaroon ng extra pondo yung gobyerno, popondohan natin yan. So biglang sabi nila, kinuha itong PhilHealth Fund, kinuha itong PDIC Fund para may extra na revenue ang gobyerno. Kanina, tinitingnan ko yung Supreme Court discussion. Kasi nag-file ng kaso Oo. doon sa constitutionality ng unprogrammed fund at pinasubmit ng Supreme Court kung saan nyo ba ginastos ang mga pondo na yan. Mahigit kalahati nung kinuhang pondo mula sa PhilHealth at sa PDIC ay napunta sa DPWH. At doon sa pondo ng DPWH, 80% nun ay presidential priority projects. Malaking porsyento nun, flood control. So alam mo yon, yung nakakainis na kinuha yung pondo na dapat pangkalusugan natin, yung pondo na garantiya ng mga deposito natin sa bangko. Masaya ako na nag-file kami ng kaso, nabawi yung pondo ng PhilHealth, binalik Tama. na yan. Maraming salamat. At malinaw Oo, na sa inyong malinaw grupo. doon sa sinabi ng Korte Suprema na yung mga specific funds na yan na may specific uses, hindi pwedeng kuhanin ng national government. So it also applies to PDIC. Nalulungkot kami kasi nagkaroon na ng discussion with the government na ibabalik nila yung pera ng PDIC, 2 tranches kasi medyo hirap daw sa gobyerno na ibalik ng buo yung 107 billion. Sige, 2 tranches, pero nagulat kami na yung 57 billion Yes. ay nakalagay sa unprogrammed appropriation. So, ibig sabihin, hindi yan siguradong maibabalik. Maghihintay na naman ng pondo kung maibabalik ba Ito yung talaga. unang tranche. Yes, tapos yung kalahati, Yung 50. next year pa, 'di ba? Aha. Kaya sabi namin, kung hindi yan ibabalik at hindi lalagay sa program funds, we will go to court again and file a case. Kasi nga, alam mo, Tito Boy, ito yung nakakainis Kasi sa ibang bansa, kapag kang mga ganyang pondo, insurance fund, social insurance, hindi yan basta-basta ginagalaw ng gobyerno. Kasi ang purpose ng insurance, ng deposito natin ay para strengthen yung confidence ng mga taong bayan sa banking system, 'di ba? Kaya natin dinideposito yung pera natin kasi may garantiya na just in case may mangyari, may makukuha tayo through that insurance. So hindi yan dapat ginagalaw ng gobyerno. And sa akin, malaking disappointment na nag-decide ang government to actually get that 107 billion pesos from PDIC. At mas lalong nakakabuisit to learn na yung pondo na yan, pinondohan pa rin more flood control projects na ito na nga, ghost.
substandard, 'di ba? Parang saan na ba talaga tayo pupunta in terms of Tama. Oo. development discussion, 'di ba? Maiba lang ako ng usapan. Katabi dito sa mga headlines na ito ay yung binitawan ng Pangulong Marcos I think this is a FOCAP dinner kung saan sinabi niya na hindi ill-gotten ang yaman ng mga Marcos. Nabasa mo rin? Hindi ill-gotten, walang Yes. nakulong na miyembro ng aking pamilya at nanalo sila sa mga civil forfeiture cases. Your thoughts? Nalungkot ako, no? Isang pagpapatunay na naman to na fake news yung presidente. Kasi simpleng Google mo lang, makikita natin na may halimbawa dalawang malinaw na kaso from the Supreme Court na natalo ang pamilyang Marcos, declaring their assets as ill-gotten. Specifically, yung isang case related to the Swiss accounts. Ito, madalas natin nadidinig, diba? Akala natin imagination lang yung Swiss accounts na yan. But it actually existed at may Supreme Court decision, and we're talking of, I think, around $600 million No. na pera na diniklara ng Supreme Court in favor of forfeiture, in favor of the Republic. Dahil sinabi ng Supreme Court, hindi maipaliwanag ang perang to at hindi to tumutugma sa legal na income ng pamilyang Marcos. In fact, na-declare na guilty. May computation yun eh. May computation, Oo. na-declare na guilty si Imelda, hindi lang pinakulong dahil sabi nila matanda na. May isa pang kaso, ito nga yun, yung Arielma assets. Similarly, Oo. it's lower in amount, $3 million, pero similar to the Swiss accounts, dineclare din as ill-gotten. Kasi nga hindi maipaliwanag saan ba nanggaling ang mga ari-ariang ito ng mga Marcos dahil hindi tumutugma sa legal na income nila. So hindi ko alam kung saan nanggagaling ang Pangulo. Parang nalungkot naman ako dahil napakadaling i-verify nito. Simpleng Google lang, makikita na natin agad yung dalawang kasong to. At napakalinaw ng desisyon na may mga assets ang pamilya at ito ay ill-gotten wealth. Okay. Punta tayo sa inflation. Kasi kanina, we were starting to talk about this. Ano ba ang inflation na maiintindihan namin? Yeah. Ang inflation ay yung patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa economics, usually tinitreat yan as neutral term kasi maraming dahilan kung bakit pwedeng tumaas ang presyo ng mga bilihin. Pwedeng ang mga tao biglang feeling mas mayaman na, mas malaki ang kita nila, so gusto na nilang bumili ng mas maraming bagay, 'di ba? So halimbawa, Tito Boy, ang diet ng pamilya mo ngayon ay, nung nakaraang buwan ay 2 manok. Ngayon, biglang feeling mo, mas lumaki ang income mo, gusto mo nang kumain ng 4 na manok sa isang buwan. Pero ang manok, it takes a while, di ba? Bago i-produce. So, hindi agad makaka-respond ang bilang ng manok doon sa ngayon ay gusto nang bilhin ng mga tao. Yan ang tinatawag na demand-driven inflation. Kumbaga, feeling mas mayaman na tayo, mas marami na gusto nating bilhin, kaso hindi kayang isupply ng goods sa market, kaya namamahal ang presyo. But that's a good inflation. Ibig sabihin, yung Oo. mayaman ng mga tao, lalago ang ekonomiya. May supply side inflation. Ibig sabihin, tumataas ang presyo ng mga bilihin because maaaring hindi nasusupply. Naalala mo yung asukal, nung tumaas ang Tama. presyo, nung sobrang taas ng presyo ng sibuyas dahil hindi sufficient ang supply ng sibuyas. Yan ang supply side inflation. At kadalasan, yan ang nararamdaman natin ngayon. Pagtaas ng presyo ng bigas dahil hindi sapat ang supply ng bigas, tataas ang presyo ng bilihin. Hindi dahil mayaman tayo, dahil hindi natin siya mabili sa merkado. So, yun ang problema natin ngayon. So, pag ganyang inflation, medyo challenging yan dahil hindi naman tayo yung mayaman, hindi lang natin mabili yung mga produkto na kailangan natin. Pero ang issue ngayon, nababasa namin, 6.4 bumaba daw to 6.2. So, anong epekto nito? Bakit kung bumaba ang inflation, bakit mahirap pa rin? Oo. Ba't hirap na hirap pa Actually, rin ang mahirap? Pag sinasabi nating bumababa ang inflation, hindi ibig sabihin bumaba yung presyo ng Tama. produkto Oo. Bumagal lang yung pagtaas. So tumataas pa rin siya, but the rate ng pagtaas ay hindi ganun kalaki. Patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin, pero yung sweldo nga natin hindi sumasabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya minsan nararamdaman natin lalo na humihina yung kakayahan natin bilhin yung mga produkto sa merkado. Kaya alam mo, may isang news pa na pinag-uusapan, itaas na natin yung tax exemption, diba? Right. Ng middle class. Dahil nga, kumbaga, nung ginawa nila yung tax exemption na yun na 200,000, 2019 pa yun. Yung 200,000 na yun, ang equivalent na niya ngayon ay 350,000 pesos. So, dapat talaga itaas na yung exemption. Kung sabi ko nga, kung kakayanan pa ng gobyerno, baka dapat hindi lang 350,000, baka pwedeng 500,000 na. Or iplano natin na gawin nating 1 million.
Kasi ito na yung kailangan ng mga tao ngayon para mabuhay ng maginhawa, eh, 'di ba? At dapat kung ano yung income na kailangan natin para mabuhay ng maginhawa, yun sana yung binibigyan ng exemption ng gobyerno. Hindi ba tayo mabubuhay ng maginhawa dahil ka-aproba pa lamang nila ng 2027 budget na 7.2 trillion. trillion. Oo. Kibang kanor sa amin, sa aking mga kapitbahay, ano bang ibig sabihin nitong napakalaking pera? Nako, kaya kailangan talaga natin yung binabantayan. Kasi yung budget na yan yung magta-translate kung ano yung kalidad ng edukasyon na makukuha natin. Kung ano yung scope ng insurance sa PhilHealth na makukuha natin. Madadala ba ni Mang Kanor yung mga produkto na tinanim niya sa kanyang farm. Bilang magsasaka, papunta sa merkado. May mga ports ba tayo? Mapapadali ba ang pag-travel natin mula sa isang island province natin papunta sa kabila? Babahain ba tayo? Ano ba yung mga epektibong infrastructure na gagawin? Magkaka-public transport ba tayo? Matatraffic pa rin ba tayo sa EDSA? Lahat na yan ay matatranslate kung ano yung mga magiging priority projects dito sa budget natin. Pero alam mo, ito yung sobrang inis na inis ako kasi sa batas natin, ang dahilan sa PhilHealth ay tayo, mga manggagawa, nagbabayad tayo ng premium, diba? May mga ang idea niyan is sa PhilHealth, tayong lahat ng mga Pilipino, whether may trabaho ka or wala, covered ka ng PhilHealth. Kasi nga universal health insurance, dapat protektado tayo pag nagkakasakit tayo, diba? Ang role ng government dyan ay sila yung magbabayad ng premium para sa mga taong walang pambayad ng premium, yung hindi kaya. Tayong mga manggagawa, babayaran natin yung premium natin. Government, bayaran mo yung premium nila. Social contract yan para yung insurance natin ay magfa-function. Nakalagay din sa batas saan yung mga sources ng pondo dyan. So naka-earmark 60%, 40% ng mga sin taxes, automatically pupunta sa PhilHealth. May share sa PAGCOR, may share sa PSO para siguradong may pondo. But over the years, Tito Boy, hindi na nga halos lumalawak yung coverage ng PhilHealth, ay inuubos pa nila yung pondo, hindi binibigay ng maayos. 2025, zero ang budget na binigay sa PhilHealth. So, paano pa namang ma-expand? Paano tayo mapoprotektahan? Paano mag-function ng PhilHealth kung yung government hindi ibinibigay? Ipaliwanag mo nga, Yung Shelo, parte kung nga ng bakit hindi contract. binigyan ng budget sa 2025 ang PhilHealth. Sabi ng gobyerno, hindi daw inuubos ng PhilHealth yung pondo niya. Pero hindi naman talaga, kaya kinuha nila yung 90 billion. Pero hindi talaga dapat inuubos ng PhilHealth yung pondo niya kasi hindi na naman real time yung pagbabayad niya ng utang. Hindi niya na-anticipate din talaga kung magkano ba yung talagang gagastusin ng mga miyembro kapag nagkasakit sila. Ito ay base lamang sa mga statistical estimate. So kailangan... Pero that makes a lot of sense. Dahil hindi mo naman alam kung magkano ang Diba? gagastusin at ilan ang magkakasakit. Correct. So, dapat may buffer yan. Talagang may pondo ang PhilHealth na gagamitin para tugunan yung lahat ng gagastusan Is nila. that within the law? Dahil hindi nyo nagagamit at hindi nyo nauubos ang pera nyo, ay we're not gonna give you a budget muna. Hindi. Mali. Kaya binabantayan ko rin yan. Kasi ngayong taon, kung ano yung ibibigay ng budget ng gobyerno sa PhilHealth, pag-aaralan natin yan, we'll file a case again. Kasi it's really unfair. I mean, tayo mga manggagawa, bigay ng counterpart natin na premium sa PhilHealth. Tax na rin yan eh. Right. Tax tayo to support PhilHealth. But yung gobyerno, tinatakasan niya palagi yung responsibilidad niya para pondohan ang PhilHealth. In fact, sabi ng PhilHealth, parang ngayong second quarter pa lang, ubus na yung pera na subsidy ng government for PhilHealth. So how do we expect na mapopondohan pag nagkakasakit tayo? Alam ko, you brought this to court, but to your mind, paano naisip ng gobyerno na kunin yung 90 billion from PhilHealth? So feeling nila, hindi ito nagagastos ng maayos. Hihiramin muna nila dahil sabi nila may mga ibang priorities na kailangan pondohan. Kung maalala mo, Tito Boy, yung budget na yan, 2024-2025, dito nilipat Oo. yung mga foreign assisted projects from program to unprogram. So, inutang na natin yan, nag-i-interest na yan, hindi yan ma-implement ngayon. At may i-implement lang yung mga foreign assisted projects na yan kung may additional government revenue, diba? So, the government has to think of saan tayo kukuha ng additional government revenue maliban sa mag-increase ng tax para pondohan ito. So, tinignan nila yung mga GOCCs na may pondo, PhilHealth, PDIC. Alam mo, mas ikakagaan ng loob ko. Although sinabi natin illegal yung pagkuha na yan, kung itong PhilHealth at PDIC fund napunta talaga sa foreign assisted projects. Pero nung tinignan ko yung mga porsye-porsyento nga na to, medyo, well, pangalawang rank yung
foreign assisted projects na napuntahan ng mga Pero pondo. napunta pa rin At sa flood control. 80% napunta sa DPWH at kalahati ng hono ng DPWH nasa flood control. So ngayon, kaya binabantayan natin tong unprogrammed appropriation. We went to court again to say na this is unconstitutional. Wala pang desisyon ng Supreme Court. How many cases have you brought to the Supreme Court? Hindi ko na matandaan. Pero ilan ang nabigyan ng desisyon? Yung ano pa lang, yung PhilHealth pa lang. Yung, Na ipinababalik? yes. Magkano nang naibalik? Nabalik na yung 60 billion. Kasi dapat 90 Oo. billion yun eh. Right. Nung nag-file tayo ng kaso, nagka-TRO, so hindi na nila nakuha yung 30 billion. 60 billion lang yung nakuha nila. Na TRO, para pigilan yung gobyerno sa pagkuha pa ng 30 billion. Kasi parang, okay, this is a very important case para hindi na makuha yung 30 billion, kaya pina-TRO natin. TRO was to stop the government from From getting getting the additional 30 30 billion. to complete the 90 Yes. billion. Okay, naalala ko lamang in the testimony of former DPWH Secretary Bonoan, sinabi niya sa Sandigan Bayan na merong leadership fund of 24 billion or 500 million per senator. What is this? Alam mo, Tito Boy, ang feeling ko, yung leadership fund na yan, evolution yan ng pork barrel. Kasi naalala mo Ah. dati, bawat congressman, bawat senador may share sa budget at nakakapag-identify sila ng projects na gusto nilang suportahan. Then the Supreme Court declared it unconstitutional kasi conflict of interest eh. Bakit sumasali ang Kongreso sa implementation ng project? And I think yung politicking behind it, kailangan mo ipakita na may projects ka. Ngayon, source na siya ng Napakaraming- corruption. Oo, corruption. Oo, hindi siya mawala-wala. Nag-evolve siya ngayon as a pagsasapakatan, collusion Okay. ng executive and Congress. Bago pa dumating yung budget sa Kongreso, bago pa ma-submit as National Expenditure Program, nalatag na kung magkano ang share at ano yung mga projects na ibibigay sa bawat congressman at bawat senador. At yan yung leadership fund. My next question is, bakit napakalaki ng utang ng Pilipinas? Okay lang mangutang kung yung mga inuutang natin ay napupunta sa mga big infrastructure projects, airports, ports, bridges, yung mga daan na magdadala ng mga produkto natin sa market. Pwede na rin yung mga eskwelahan, ospital, etc. Ganyan ang pupuntahan, no? Pero ang problema natin, kung nangungutang tayo para lang bayaran yung mga current na Okay. utang, that's a big problem with respect to the fiscal situation ng bansa. And I think we're there. Kasalukuyan ng utang natin, Shelo, ay magkano? Halos 20 trillion Trillion na. by the end of the year. Yeah. Hindi pa nagdadalawang isip itong mga nagpapautang sa atin? May dalawang sources ng Utang. pagpapautang. Papautang. Isa is yung foreign funded na utang at saka yung isa yung domestic. So ito Okay. yung mga ini-issue'ng T-bills ng gobyerno na may garansyang interest. So ito yung mga domestically sourced na utang. So sa atin yun, kapag bumibili ka ng T-bills, treasury bills na Yeah. mga bonds na ini-issue ng treasury natin. Kumbaga sa atin din ang galing yung inutang ng gobyerno. Right now, ang ratio ng utang ng gobyerno, 20% foreign, 80% domestic, which is actually more or less good. Dahil ibig sabihin kapag nagkakaroon ng fluctuation sa exchange rate, hindi masyadong lumalaki yung utang natin eh. Hindi ngayon ganun kalaking apektado. At magandang kwento yan kasi kanina pinagkakwentuhan natin. It actually happened during the time of GMA. Nung tinry nating bawasan yung pagiging dependent natin sa foreign borrowings at nilakihan natin yung portfolio ng domestic. That is good. Kasi naalala mo may moment sa atin na biglang nag-mature ang mga utang natin and they're foreign funded, tapos biglang bagsak ang value ng peso. Financial crisis tayo nun, Right. bilang isang bansa. So, napakahalaga yung every year may continuous conversation yan sa Department of Finance, DBM, with IMF, with World Bank. Chine-check nila actually. Kumusta na kayo? Anong mga plano nyo for revenue generation? Paano nyo i-manage yung utang nyo? Kaya nagkakaroon ng mga presentation ang government in terms of ito yung ating debt to GDP ratio, ito yung Tama. target namin, ito yung target na revenue. So, kailangan magmukhang credible yung gobyerno na meron silang plano in At terms of dapat managing ma-convince debt. natin sila na kaya natin magbayad. Yes, Oo, yes. in simple words, di ba? Yes, yes. So, madalas madidinig mo si Secretary Recto dati when he was DOF na sinasabi niya na, hindi, ayusin natin yung tax administration, yung pangungulekta ng BIR. Kailangan ma-meet yung mga targets na to. Kaya minsan naman, ang nahaharas yung mga taong bayan sa pangungulekta ng BIR, diba? Tama. At saka hindi lamang dahil lahat tayo nagbabayad ng buwis. Ngayon ay intindihan na namin na kahit ang mga mahirap sa pinakamahihirap,
Pag bumili ka ng bigas, bumili ka ng candy, bumili ka ng kahit ano, ay may buwis na binabayaran. At saka Tito Boy, balikan ko yung historical context natin, no? Yung sinasabi ko kanina na may fiscal crisis ang Right. government, lumaki yung utang, kailangan bayaran. That's the time na tumaas ang VAT natin to 12%. Ano yung lesson dito? Naalala ko yun. Oo. 'Di ba? So ano yung lesson dito? Kapag ka pinabayaan natin na nangungurakot ang gobyerno at hindi na pupunta sa wastong dapat pinupondohan yung pera ng bayan, balik sa atin yun eh. Tingnan mo yung quality ng education natin. Yung hospitalization natin, ang daming out of pocket. Pag pinabayaan nating mangurakot yan, kailangan pa ring pondohan yan, kahit kinukurakot yan, mangungutang ang gobyerno. Sino magbabayad dyan? Meron yung mga nagsasabi ngayon, bawat isa daw sa atin ay pagkapanganak pa lamang daw ng isang Pilipino ay meron ng utang. Yes, totoo Na- yan. Kasi i-divide mo lang yung 20 trillion divided by 110 million Filipinos. Oh, That's I know. our utang per head. So yun na talaga. Pero going back to the lesson ng VAT, tumaas yun ng 12% kasi kailangan natin magbayad ng utang. Tama. Kailangan magkaroon ng pera ng gobyerno. So kung hindi natin ito babantayan, babalik sa atin, I mean, parang doble ka ninakawan eh. Nagbayad Oo. ka na ng tax, so hindi pa nagbigay sa'yo yung serbisyo, kaya dapat nagagalit tayo, binabantayan talaga natin Tapos to. dadagdagan ka pa dahil dapat bayaran mo yung utang mo Correct. sa sarili mo. Tapos, agrabyado ka kasi wala kang serbisyo. Na wala kang nakuha servisyo. Tapos, pag nagpa-hospital ka, ikaw pa rin yung magbabayad. Pero sabi mo nga, Shelo, to be fair, ang utang ay hindi technically bad. Yes. You know, hindi Oo. para ka makapagnegosyo, dapat umuutang ka. But you have to manage, your debts Correct. well. So, kung mangungutang ka, papagawa mo ng railway, that's a good decision. Pero kung nangutang ka para magpagawa ng flood control project na ghost, yan, masamang-masama yan. Lalo na kung hindi natin nakita at substandard yung quality, diba? From where you are, Shelo, dahil patuloy na pinag-uusapan, galit ang tao, lalo na ngayon, ang baha ay balik. Yeah. Hindi naman nawawala sa ibang lugar. I know of one town, for example, na buong taon pala ang baha, hindi talaga... Yes, sa Bulacan. Nakita Oo. natin ngayon, Yeah, di ba? yeah. May bayan din sa Pampanga. Oo. Na gano'n. Galit ang tao. Magkano ba talaga, in your estimate, magkano ang nawala sa atin Alam mo dahil yung- sa flood control mess na ito? May mga estimate na halos 20% of the budget na pupunta sa Wow. korupsyon. Ang laki, diba? So, dito ba isipin mo, kung 37 to 40% napupunta sa pangbayad ng utang, let's say 25% para sa pangsweldo, 20% napupunta sa korupsyon, magkano na lang talaga yung napupunta for Magkano, ma? development? Diba? Panipis yan ng panipis, kung hindi, kaya dapat napaka-strategic ng government spending. Kaya babalik tayo. 15% na lamang ang natitira? Meron ka pang MOOE. Oo eh. So, alam mo, Tito Boy, pag tinignan mo yung budget ng gobyerno, ito, yung total revenue na nakokolekta nila is just enough, minsan kulang pa, to pay for the personnel and MOOE ng government. Ibig sabihin, may portion na ng operation ng gobyerno na inuutang mo. Kung business mo yan at nangungutang ka na to cover part of your operation, anong gagawin mo sa business Magdadalawang mo? isip na ako. Isasara mo na. Oo. Oo. Kaso Wala- yung gobyerno, di mo pwede ipasara. Correct. Hindi naman talaga pwede. So all we can do would be to pressure government to be mindful sa paggastos at bawas-bawasan ng korupsyon. At saka ito, balik tayo dun sa, okay, kung ganito na lang kanipis yung pwede nating gastusin for development, we really have to be very, very strategic. So pag tinignan mo yung And budget, creative. yes, diba? In a good way, ha? So anong gagawin mo kung ikaw yung presidente or at least mga officials ng government? Saan mo dadalhin yung pera? Di ba you invest in your human capital? Right. Kasi tayo yung asset ng gobyerno. You invest in strategic infrastructure. Bakit puro waiting shed? Multipurpose building at basketball court pa rin. Na mula sa DPWH, nandun pa rin. May convergence budget pa rin doon. Na ganun pa rin ang description, ha? Multipurpose building, roads, etc. At ganun din, yung LGSF na pinag-uusapan natin na assistance to local governments. I'm not saying hindi mahalaga itong mga maliliit na infra na to. But when we're talking of limited budget, Tama. we have to be very strategic dahil kailangan multiplier effect itong mga infra na gagawin natin na may significant, malaking impact sa economy natin. Alam ko,
you're an active participant in the conversation about Pax Silica. Yes. Isa sa mga advocacy ko kasi, Tito Boy, yung extractive, yung mining Yes. sector, no? I'm not against mining. But what I really want is for us Filipinos to benefit from the minerals na ini-extract natin dito sa bansa. Ngayon, ang pinag-uusapan nila dito sa Ang tawag doon ay ethical? May ethical, may responsible may mining, mga ganun. ganyan-ganyan. Oo. Pero kasi sa akin, ang pinakamahalaga ay una, pinayagan ba yun ng mga komunidad? Nag-agree ba sila na paliwanag bang mabuti sa kanila yung actual na impact nito sa kanila? No? Yung impact sa tubig, etc. etc. Ngayon, itong Pax Silica, pinag-uusapan nila na magdadala ng napakalaking investment sa bansa. Ako, ang posisyon ko dito, hindi ko siya automatically nire-reject, hindi ko rin siya automatically ina-accept. Malaking component ng Pax Silica ay yung sinasabing ipoprocess ang mineral sa bansa. Ako ang sabi nila, okay, dapat mahati yung napupunta sa China kasi dapat Oo. napupunta din yan sa ibang bansa, dapat mahati yung, mawala yung control ng China dyan. Tingin ko ang pinaka-importanting dapat tinatanungin natin sa atin ay, what's in it for us as Filipino? Paano tayo makikinabang dito bilang mga Pilipino, no? So yun sa aspeto ng mining. Pero overall, Pax Silica, paano mo yan makukonekta sa pag-benefit ng mga domestic industry? Ang tagal na natin nakita yan kasi nagkaroon tayo ng mga economic zones, may pumapasok ng mga investors dyan, pero nakita ba natin na nagbenepisyo ang mga local na industriya natin? Dito sa mga foreign investment na pumapasok sa bansa, I think it's high time na kung papasok tayo sa ganito kalaking proyekto, isa sa mga pangunahing dapat tinatanong natin, paano makakabenepisyo ang mga lokal na industriya dito sa mga industriyang papasok sa Pax Silica? Anong klaseng mga trabaho yung papasok? Kasi pwede naman sabihin nila, 1 million, 5 million, iba-iba pang figures na nasabi, diba, in terms of jobs. Pero pwede namang auxiliary services lang yun, pwedeng janitorial, diba? It's high time na pag-isipan, hindi ba pwedeng mas kalidad na trabaho yung gagamitin natin dyan? So, hindi lang sapat na, okay, may bagong investor sa papasok, ano yung mga paghahanda na kailangan ginagawa ng gobyerno kung may ganitong klaseng investment? Anong training ang pwedeng ibigay ng mga, saan ba natin, anong mga kurso ba dapat kinukuha ng mga estudyante natin? Sa ibang bansa, Vietnam, India, pinapadala nila yung mga estudyante nila, mga engineers nila para mag-masters, mag-PhD, para meron silang qualified human capital, qualified yung kanilang mga citizens sa mga ganyang trabaho. Ano na yung inisyatibo ng gobyerno natin dyan? Wala, diba? Ang budget sa CHED, isa sa mga pinakamababang budget sa GAA, dito sa NEP natin. So, parang makikita mo yung hindi kahandaan o hindi tama yung mga tinatanong sa pagpasok ng Pax Silica sa bansa. Kulang na kulang yung mga paghahandang ginagawa ng gobyerno para siguraduhin na tayo ang makikinabang. And we're not even talking of the environmental aspect ng proyektong to. And the diba? social cost. And the social cost. Displacement ng mga tao. Malaking dispute pa yan kasi nadidinig ko lagi sa gobyerno sinasabi nila, walang mga taong nakatira. But Walang IPs na maapektuhan. Walang indigenous people. Pero may mga journalist na pumunta sa lugar at na-verify na may mga IP dyan sa lugar na yan. So, anong ibig natin sabihin? Just because wala sila ng certificate of ancestral domain, hindi sila nag-i-exist, diba? Mali ata yun, no? I think we have to recognize na kailangan i-implement yung tamang proseso dyan sa karapatan, sa pag-identify, paano maapektuhan yung mga taong nandyan sa lugar na yan. Pangalawa, sa ibang bansa, kapag ka nag-i-implement na, kung di pa nga natin alam kung may data center ba o hindi. Nung unang nag-press release, may data center. Ngayon, wala nang data center. Diba? Hindi naman natin sinasabing masama ang data center. Ang sinasabi lang natin, in other countries, when they accepted data centers in their countries, nag-upgrade sila ng regulasyon nila. Sinabi nila, ito lang dapat ang water use nyo, ito ang energy na gagamitin nyo, etc. etc. Para ma-minimize ba yung negative impact. Oo. Pero nakita mo, nagkukumahog ang gobyerno in terms of policy, strategy. At kailangan busisiin. Yun ang alam natin. Kailangan pag-aralan natin ng mabuti. At saka, ang hindi ko maintindihan, bakit tayo minamadali? Correct. Oo, bakit kailangan November? Dahil handa raw ang Malaysia saluhin ito. Wala naman yung mineral sa Malaysia. Correct. Oo. Yung nickel ay nasa Surigao at Zambales. Wala. Kaya nga, yun ang sinasabi. Pero naririnig natin na kailangan November, done deal ito. At saka ang Indonesia nga, mas malaki ang production ng nickel sa atin. Hindi nagmamadaling sumali sa Pax Because that's my Silica. next question. Bakit Pilipinas?
Kasi isa tayo sa mga pinakamalaki ang potential sa minerals. Right now, Tito Boy, around 80% ng total production ng minerals sa buong mundo ay nanggagaling sa Indonesia at saka sa Pilipinas. So imagine that power. At yung pinuproduce sa Indonesia at Pilipinas ay napupunta lang halos lahat sa China. And therefore, because of that, 11 of the 12 critical minerals in the world. Ito yung mga importanteng minerals na ginagamit for energy transition, production ng mga electronics, etc. Controlled ng China. So may geopolitical aspect talaga Meron. dito. Kaya gigil na gigil Meron. ang US at ibang bansa na makapasok sa atin. So, tayo ba'y ginagamit sa panggigigil na ito ng Amerika So, ano- sa China? So ang importante doon ay magpapagamit ba tayo? Or Oo. i-assert natin at marirealize natin yung value sa conversation na to at Tama. magbabargain tayo ng favorable at magiging kapakipakinabang sa atin bilang Tama. mamamayan. Pero ano ba ang epekto nito sa atin sa environment? Correct. Ano ba ang epekto nito sa atin bilang mga tao? How complicit are we as a people? I think malinaw na malinaw din doon na hindi natin nakokonek kung sino ba dapat yung nagpapatakbo sa gobyerno, ano yung kailangan natin, Parang ang diba? kalituhan ay sobra somewhere. I mean, to be honest, Tito Boy, last time may mga nangampanya, sumayaw lang, diba? But if you look at this discussion, ano mga kailangan natin? Industrial policy, problems with the economy, budgeting, financial management, investment. Masasagot ba yan ng pagsayaw lang? And yet, may mga nananalong senador na sumasayaw lang. Doon tayo complicit. Oo. We get the government we deserve. Oo, nangako rin ang ating Pangulo nung SONA na may tax relief at ang electricity refunds. Oo. Pero nabasa ko naman kinabukasan ang sagot ni Mr. Pangilinan, Mr. Manny Pangilinan, sino ang magbabayad? Yan na nga. Ito yung tinatawag na systems loss at sino yung magbabayad. No? Pero dalawang klase kasi yung systems loss na yan. Isa ay yung technical, na talagang may nawawalang kuryente sa pag-transmit, at yung isa ay hindi technical dahil yan sa mga illegal connection, yung mga hindi nagbabayad, etc. etc. Feeling ko, ako personally, maling-mali yung design. Kung basta-basta ipapasa mo na lang yung pagbabayad niyan sa mga ordinaryong mamamayan na bumibili ng kuryente, di ba dapat ang incentive yan nandun sa kumpanya para siguraduhin nila na walang masyadong illegal connection, diba? Na nag-a-adapt sila ng maayos sa technology para nababawasan yung systems loss na yan. So, kailangan din talaga ng maayos na monitoring and oversight sa pag-charge ng systems loss. Hindi lang basta-basta Yes. pinapasa sa taong bayan. Ito, medyo controversial na component ng kuryente natin, yung subsidy sa 4Ps. Naka-charge din sa atin yun yung kuryente nila. I'm not against subsidizing 4Ps, yung electricity. Pero tingin ko, dapat hindi na yung pinapabayad sa atin kasi nagbayad na tayo ng tax to support 4Ps eh. Kung gusto nating i-subsidize yung kuryente nila, ibigyan natin diretso sa Ako doon ako agree sa'yo. 4Ps. Oo. Hindi doon sa ipapasa mo sa mga nagbabayad ng kuryente. Tama ka dyan. Kasi nandun din yung mindfulness sa paggamit ng kuryente, 'di ba? Kung alam nilang discounted yung gagamitin lang kuryente, then pwede kang mag-aksaya ng kuryente dahil hindi mo binabayaran ng totoong presyo. Ikaw ibigay mo sa kanila yung budget na pang kuryente, mindful sila kung gaano karaming kuryente yung gagastusin nila, diba? Hindi tama na basta-basta ipapasa sa taong bayan. Itong tax exemption, gusto ko talagang matuloy yan. Sabi ko nga, ang middle class, tayo kasi yung nagdurusa eh. Yung mga low income, natutulungan through ayuda. Sana lahat, dahil gusto natin mas maging maayos ang distribution yan. Pero tayong middle class, tayo yung nagbabayad ng tax, tayo yung nagbabayad ng PhilHealth natin, pero tayo din yung hindi nakakuha ng maganda ding serbisyo, diba? So napaka-importante nung adjustment na yan. Kasi nga, inflation, itong tax exemption na to ay 2019 pa. So pag in-adjust mo lang yan, yung 200,000 ng 350,000 na yun. Right. Pero pag pinag-uusapan mo yung quality of life, sa dami ng serbisyo na hindi nabibigyan ng gobyerno sa atin na kailangan pa nating gastusan, tingin ko dapat itaas pa natin yon. Ang challenge sa gobyerno, pag tinaas mo yan, bawas yan sa revenue nila. Right. Pag binawasan mo yung revenue nila, ibig sabihin, lalakihan naman yung iuutang nila para supportahan yung budget. So we're stuck in this cycle of fiscal mismanagement. So what do we do? Oo. Pero sabi ko nga, wag lang mapagod sa pakikipag-usap. Correct. Dahil pag ang ingay ay patuloy,
hindi pwedeng hindi dumikit sa ating consciousness. Tama, Di ba? tama. Impeachment, your take. Ako, it's a mechanism to demand accountability. Maraming nagsasabi na ito nga, pinag-usapan natin, 125 million, 500 million, samantalang flood control, billion. For me, hindi nagmamatter yung pera. For me, kung may nakita tayo na nangungurakot, kailangan panagutin. Kasi that's where accountability comes in. Kailangan nating ma-realize na yung mga politiko, kahit piso pa yan, kailangan maging matapat sa paggamit ng pondo ng pamahalaan. Shelo, huling mensahe. Sa mga kababayan natin na nagmamasid, nakikinig sa ating pag-uusap, anong nais mong sabihin? Ang gusto ko lang pong sabihin talaga ay mahalin natin yung mga sarili natin. Kasama sa pagmamahal na yon ay yung pag-realize na may mga karapatan tayo na dapat sinisingil natin sa pamahalaan. At yung mga karapatan na yan ay hindi utang na loob sa pamahalaan, kundi binayaran na po natin yan ng mga tax na kinukuha sa atin ng gobyerno. Maaaring hindi tayo nagbabayad ng income tax, pero sa bawat kape na iniinom natin, sa bawat soft drinks na iniinom natin, sa pagsakay natin sa jeep, nagbayad na tayo ng tax. So sa binabayad natin tax na yan, kailangan sinisingil natin ng gobyerno ng maayos na serbisyo. At yung pangalawang mensahe ko po, babalik tayo dun sa usapin ng quality of governance. Kasi we get the government that we deserve, di ba? At kitang-kita po natin na hindi simple ang problema ng bansa. At napakalaking component nun ay problema ng ekonomiya. So kailangan nating matuto na hindi sapat, nasasayawan lang tayo at i-entertain tayo dahil ang governance ay hindi entertainment. Ito ay pagsisilbi sa atin and we deserve someone better, honest, competent, yung may integrity. Kasi hindi po talaga aangat yung bansa natin if we don't choose the right leaders in government. Huling katanungan muli. Sa gobyerno sa kasalukuyan, binigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Kung meron kang ipapadala sa langit, sino ito? Baka hindi sila sa langit na Hindi, sa langit pupunta. muna. Sino? Parang ang hirap naman nun, Tito Boy. Anybody in government? Pwede bang hindi current? Meron Sige. akong isang ina-admire na nag-gobyerno talaga na hanggang ngayon nagsisilbi pa rin siya. And this is Secretary Bebet Gozon, who was a Secretary of Environment Yes. before. Right. And up to now, talaga yung mga serbisyo niya sa pagtulong, pag-provide ng technical assistance. And I was able to work with her. Civil society ako, government siya. So I really admire her in terms of government service. So siya padadala ko sa langit. Sino ang ipapadala mo sa impyerno? Madami! Yung mga nanas involved sa flood control. Sinong mauuna? Yung mga kumuha ng PhilHealth funds. Napakarami, no? Madami baka magalit si Satanas. Sabihin niya, kailangan ko muna mag-expand ng area to accommodate all of them. Shelo, maraming salamat. Maraming salamat, Tito Boy. Maraming salamat. We'd like to thank Maono for providing the audio equipment for tonight's conversation. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usapan.